Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aling umaga ay ingatan ang ating pagkakaisa. Ingatan ang ating pagkakaisa. Maging sa pamilya po, iglesia, napakaganda na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ay nga po sa mga awit 133 verse 1, sabi roon, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ilang beses po binanggit po sa Bagong Tipan ang pagnanais ng Panginoon, ating Diyos, na magkaisa ang mga kasapi ng iglesia. Bawa po sa 1 Corinto 1:10, poroon, mga kapatid, ako'y nakiusap sa inyo, sabi ni Pablo, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, magkaisa kayo. At huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Dito binanggit po ni Pablo ang nais ng Diyos, sa magitan nga po ni Pablo, na magkaisang iglesia, hindi magkahati-hati. Ngayon, ba't mahalaga maminama sa iglesia na magkaisa? Una, upang maganap po natin ang mahusay ang gawain ng Panginoon. Sa 1 Corinto 2, ay poroon, 1 Corinthians 12, iglesia inihambing sa isang katawan na binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kaya po katawan na ito ay gagawa para sa Panginoon epektibo. Ang mga bahagi po ng katawan na ito ay dapat magkaisa at gumanap ng isang layunin lamang. Ikalawa po, magkakaisa po ay mahalaga din para sa protoo ng iglesia. Ngayon po, paano po yung miniwala ang mga niligta sa katotohanan ng ating ebanghelyo kung tayo mismo ay nagkatalo-talo at nag-aaway-away? Ay nga po sa John 10:35, kung tayo mag-iibigan, may kilala ng lahat na tayo mga alagad ng ating Panginoon Hesus. Hindi ba't ang pagkakahati po ay salungat sa pagkakaroon ng pag-iibigan? Minamahal lalo pong tumitibay ang iglesia dahil sa pagsubok at pag-uusig galing sa labas. Ngunit, magpapahina, asira po sa iglesia, magkakahati-hati na galing sa loob. Kaya minamahal natin pong ingatan, dalagaan ang ating pagkakaisa. Maraming salamat.